Kawani. Waiter. Ano ang nangyari kay Ginoo Gu? Anong nagyayari sa tubig nyo? Nabaha ang banyo sa ikatlong palapag ni Qianqian. Pahintulutan akong tumira sa ganitong lugar. Binuksan nila ang na kwarto sa tuktok ng maliit na liu na may tanaw sa dagat para sa akin. Magpapahiram ako ng isang gabi para sa mga kaibigan ko. Ang na kwarto sa itaas ng kwarto ni Qianqian ay may naka-perming reservation na. Kaya hayaan na lang siyang magpalit ng kwarto, hindi pwede. Yung silid ay binayaran na ng deposito ng customer. Hindi pwedeng basta-basta palitan. Haha Qianqian, hindi ba ito ang building ng tatay mo? Kailangan mong tingnan ang mukha ng front desk kahit isang gabi ka lang naninirahan. Si Yao Liu, alamin mong mabuti kung kanino ang building na ito. Alam ko pero ngayon si Ian ang nagmamay-ari dito. Sina Yan na walang makeup. Tunay ngang iniisip mong ikaw ang boss dito, tingnan mo nga. Hindi pwedeng ibunyag ang impormasyon ng mga customer ni Queen Jai. Kaya pala hindi nila ako pinapapasok. Qianqian, hindi ka talaga pwedeng pumunta doon. Ang sarili kong gusali. Gusto ko lang tingnan, kailangan mo pang aprobahan. Sige na, Li Qianqian, tumigil ka na. Anong ibig mong sabihin sa walang makeup na itsura mo? Si Li Qianqian noong nakaraang Spring Festival. Ang pamilya ni Tia at ang 6 nilang miyembro ay nanirahan sa 3 gabi sa isang kwarto na may tanawin ng dagat. Hindi pa nababayaran ang bayad sa kwarto. Noong Labor Day, sinamahan mo ang iyong mga kaklase sa isang double bedroom. Ninakaw pa ang 2 set ng imported na tunay na sutla na unan na hindi pa ibinalik. Noong nakaraang buwan, nag-shoot ka ng video sa say room sa itaas. Ibuhos ang alak sa mga kama at linisin at palitan siksiyaw siya. Hindi pa rin nagbayad kahit umabot na sa 1,600. Kung gusto mong manatili ngayon, magbayad muna. Pwede kitang bigyan ng 20% diskwento. Pagkatapos ay mag-book ka pa ng ibang kwarto sa platform. Ikaw na isang tagalabas, talagang naaalala mo ng malinaw ang mga bayarin. Binibigyan lang kita ng utang dahil ginagalang ko si Tio Lee. Sino ba ang magpapahalaga sa'yo? Sige na, aalis na tayo. Pwede ka pa rin tumira kahit sa ibang lugar. Kuya Yan's dad ang may-ari ng bahay. Alam ko na. Pero may mga utang na hindi pwedeng palaging baliwalain. Magandang araw, maganda. Ang malaking kwarto na may dagat na hangin ay naayos na. Kung walang gagawin mamayang gabi, maaari kang pumunta sa barangay hall para panoorin ang paglubog ng araw. Mas maganda ang tanawin ng dagat dyan. Sige, salamat. Maganda talaga ang serbisyo ninyo. Si Xiao Su ay bumili na naman ng bahay ngayon. Tio Lee. Laang panahon ay hindi pareho. Ang front desk ay abala hanggang sa hindi na makalakad. Sa 5 taong ito, ang pamilya ni Li Haishan. Minsan-minsan ay dinadala niya ang mga kamag-anak at kaibigan sa hotel para tumira. Penthouse suite sa tuktok ng building na may tanawin ng dagat. Saan mas mahal, doon ka sa mas mahal. Hindi pa ako kailanman nagbayad kahit 1 sentimo matapos tumira. Lahat ng ito ay naaalala ko. Ayaw ko lang makipag-away sa landlord. Kaninang narinig ko kay Qianqian na ang silid sa rooftop mo ay 18,888. Sinasabi mo na iisa lang ang na kwarto sa tuktok ng bahay. Kahit isang silid lang ito, sapat na ito sa peak season. Sa bahay, ang 18 kwarto sa e-room sa itaas ay puno araw-araw tuwing peak season. Kita buwan na kita. Hindi bababa sa 100,000. Sabi ko na nga eh. Noong una, sinasabi ko na maganda ang lokasyon sa dulo ng Nayon. Pagpasok ng turista sa Nayon, agad nilang makikita. Si Uncle Xiao Su ay dumating ngayon para sabihin sa iyo ang isang bagay. Sabi mo na matatapos ang kontrata natin sa katapusan ng buwan, tama ba? Tama po. Naisip ko lang, hindi ko na ito ilalabas pa para paupahan sa likod ng building na ito. Handa na akong kunin ito at gawin ko na lang ang sarili kong negosyo. Noong una, walang gustong bumili ng gusaling ito ni Uncle Lee. Sinasabi mong mismo sa akin na magtiwala ka. Tapos na ang kontrata sa pagpapaganda, pero pinapaupa pa rin nila sa akin. Sinasabi naman talaga. Pero ang kontrata ay nakasulat ng malinaw na tapos na ang panahon nito.
At higit sa lahat, ilang taon na rin mula nang nagtapos siksiksi sa kolehiyo. Walang seryosong bagay na ginagawa. Ako bilang tatay, kailangan kong mag-isip para sa kanya. Sa 5 taong ito, tubig at kuryente. Tubig at selyo para sa proteksyon sa tubig. Account ng platform para sa soft furnishing ng sistema ng drainage at ventilasyon. Ako ang responsable sa pamamahala ng mga kliyente. Mayroon ding renta. Sa unang taon, 300,000 yuan. Nakasaad sa kontrata na tataas ito ng 0% bawat taon. Sa anong taon ka pa nakatanggap ng kahit 1 sentimo ng renta mula sa akin? Ito ba ay ang inuupahan na gusali o ang akin? Huwag mong isipin na sobrang importante ka, Xiao Su. Walang ganitong gusali sa dulo ng nayon na katulad nito. Ang ganitong klase ng in ay malayo sa pagiging kasing ganda ngayon. Isang babae mula sa ibang lugar talaga akala niya lokal siya. Makinig ka sa isang payo. Umalis ka na ng maaga sa probinsya at magpakasal sa isang matapat na tao. Ang babae masyadong magulo. Walang sinuman ang nangahas na kumuha. Sige, naiintindihan ko na. Ang importante ay naiintindihan mo na. Magandang maghiwalay ng maayos. Huwag ka namang magpakitang gilas ng sobra. Asawa, umalis na tayo. Sister Yan, ganito lang ang iyong sagot. Hindi ba't para lang itong nanloloob ng palihim? Tutol ba? Maganda ang lokasyon ng gusaling ito noong 5 taon na ang nakalipas. Dahil mababa ang lugar, madalas itong bahain. Kapag tag-init, palaging barado ang karaniwang drainage kapag peak season. Walang silbi ang pagpapalit ng tubo. Ang problema ay nasa sistema ng pagtulo at ventilasyon ng buong gusali. Kaya pinilit kong humingi ng tulong sa isang internasyonal na koponan. Nag-install ng isang sistema. Sistema ng paglabas ng tubig, ventilasyon, at pag-alis ng hangin mula sa panlabas na pasukan. Ito lang ang nakapagpigil sa pag-akyat ng suka at amoy na hindi na maipaliwanag. Ang amoy ng amag ay tuluyang napigilan. At saka ang kabinet, amoy ng kama at aromatherapy. Ako mismo ang pumili ng mga ilaw. Nakikita lang nila ang kwarto na 18,888. Pero hindi nila napansin. Paano ko nagawang mapanatili ang mga kliyente sa loob ng 5 taon? Nais nilang kunin muli ang gusaling ito. Pwede, pero ang pinakamahalagang bagay kailangan kong dalhin. Bakit mo ako hinahanap ng ganitong gabi nang walang makeup? May nangyaring problema, kailangang kunin ng may-ari ang bahay. Gusto nilang kunin ang iyong bed and breakfast. Alam nila na ikaw ang nag-install nitong sistema na ito. Maaaring alisin ang sistema. Pero hindi pwedeng basta-basta mag-alis. Kumuha ng larawan bago tanggalin. Isara pagkatapos ng pagtanggal at mag-iwan ng dokumento ng paglipat. Pagkatapos alisin ang sistema. Ang walang hanggang swimming pool sa rooftop ay hindi pwedeng palamigin ang tubig. Kung hindi, magdudulot ng pagduduwal kapag bumaliktad ang tubig. Siguradong sisihin ka nila. Mag-iingat ako ng ebidensya. Sundin din ang mga patakaran at hatiin ito. Akin na ito, dadalhin ko. Pwede kong dalhin ang team doon. Pero kailangan mong hanapin muna ang bagong lugar. Bakit? Hindi pwedeng iwanang nakadisplay lang ang sistemang ito ng matagal. Kapag tumagal na ang panahon, lahat ng mga linya ng koneksyon ay madaling magkaproblema. Kung aalisin, kailangang agad na mailipat sa bagong lugar. Dad, tignan mo, isang kwarto sa rooftop ay 8,888. May 18 pang silid pa dito sa ibaba. Sa peak season, araw-araw puno ang mga kwarto. Hindi ka makakataka sa 100,000 bawat buwan. Kaya nitong mga nakaraang taon, si Suyan ay kumita ng sobra-sobra. Kaya sinasabi ko na umaasa lang siya sa kita mula sa aming building. May mga gastos din sa pagbubukas ng tindahan. Anong mga gastos ang meron? Ang gusali ay sa atin. Lahat ng pagbabago sa dekorasyon. Pagkatapos niyang umalis, papalitan niya ang signage. Kailangan lang nilang magpasikat sa ilang mga influencer para bumangon ulit. Sa susunod na pagpunta nila Tia at iba pa, hindi na kailangang tingnan pa ang kanyang mukha. Ang pangunahing tampok ko ay ang walang hanggang swimming pool sa rooftop. Maganda ang kuha ng larawan. Siguradong agbibid ang mga kabataan na magpa-reserve. Dad, maghintay ka lang. Kahit wala siya, patuloy pa rin ang kasikatan ng aming guest house. Sa 5 taong ito, hindi lang ako nagpatayo ng bahay. Sister Yan, talagang aalis na tayo.
Nakapagsalita na sila ng walang pag-aalinlangan. Mainit ang mga kama at kutson. Mayroon ding ganitong kagamitan sa tubig. Lahat ng sistema ng pag-drain, ventilasyon, at pag-alis ng moisture sa labas ay nakapangalan sa akin. Yung set na ginagamit sa infinity pool ay hindi lang para sa pool. Ang buong gusali ay nakasalalay dito para hindi magbalik ang tubig, amoy o amag. Ang dami ng problema dito kay Yanjay. Masyadong malayo ang lokasyon kaya hindi makapasok ang sasakyan. May amoy na amag sa kwarto. Pati ang banyo madaling magkaroon ng amoy balik. Sa ganitong lugar, walang makakatayo talaga. Bukas pupunta ako sa lugar para tingnan. Boss Su, nakita mo na ba ang hindi magandang review? Nakita ko na, hayaan mong linawin ko muna. Ang posisyon ay nasa gilid ng sasakyan, hindi makapasok sa building na malapit sa dalampasigan. Nangangati sa banyo. Dalawang unang pamilya hindi nakaupo si Yanjay. Ito rin ang sinasabi sa online. Kung ayaw mong mag-alala, hindi na kita istorbohin pa. Pinakamabigat na panahon ng peak season. Kapag maraming tao at ginagamit ang tubig, buong magdamag sumisirit ang amoy. Hindi ito isang sirang na isang tubo lang. Hindi mapigilan ang drainage at ventilasyon. Talaga namang marunong ka dito. Naranasan ko na noon. Pwedeng makapasok sa rooftop. Kaya ko, dadalhin ko kayo para makita. Dito makikita ang paglubog ng araw. Maganda naman ang tanawin. Walang gustong pumunta sa mas malalim na bahagi. Iniayaw siyang lapitan dahil malayo siya. Mas malayo pa rin ay mas malapit pa rin. Pwede bang baguhin ni Uncle Lin ang bakura na ito? Basta huwag lang galawin ang pangunahing bahagi. Pwede bang mag-park sa gilid ng kalsada sa may daanan na iyon? Pwede nang mag-park ang mga customer at pumasok sa loob ng mga 30 minuto. Ipasa mo sa akin ang isang kopya ng plano. Tunay kang interesado. Kailangan ko munang kalkulahin ng maayos. Ate yan. Mas madaling baguhin ito kaysa sa gusali sa dulo ng nayon. Ang gusali sa dulo ng baryo. Noong unang kunin ko ito 5 taon na ang nakalipas, walang umaasang maganda. Ang mga plano ay hindi sigurado, kunin mo muna at tingnan. Kung sakaling magpatuloy si Uncle Lin sa pag-upa, sana ay malinaw na nakasulat sa kontrata ang mga problemang ito. Paano niyo po itinakda ang renta dito? Mas mura ito kaysa sa dulo ng nayon. 4,000 bawat taon, lahat ng problema ay nasabi ko na ng malinaw. Kung talagang may plano ka, nakasulat sa papel at tinta na ibebenta natin ito sa ganitong paraan. Naubos na ang pera sa kamay. Babalikan ko muna ang kalkulasyon. Agad kayong sasagutin sa lalong madaling panahon. Yan. Ma, may nangyaring problema ba sa pagtawag sa oras na ito? Maaaring kailangan ko ng maghanap ng bagong lugar dahil ayaw nang magpaupa ng landlord. Huwag mong pigilin ang boses mo. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang. Kung hindi ka umiiyak, baka kulang ang pera. Bagong lugar, 1 taon 280,000. Kailangan baguhin ang sistema at ilipat ang mga kagamitan. Kailangang ayusin muli ang kwarto. Hindi ko magamit ang pera sa kamay ko ngayon. Tinanong kung gaano pa kalayo ang kulang. Yung perang na naibalik mo nitong mga nakaraang taon kasama ang naipon sa bahay. May sobra pang 50,000 yuan. Ma, iyon ang pangangalaga ko sa inyo habang tumatanda kayo. Hindi namin kayang gamitin ang ganoong kalaking halaga ni tatay at ako. Kung ayaw mong sumuko, kunin mo na. Inay, kung mapipilitan akong talunin ngayon, Kahit hindi maibalik, ayos lang. Basta makabalik ang tao. sa pagkakataong ito, akin na. Kukunin ko isa-isa ang mga ito pabalik. Ma, tingnan mo itong puting dingding, ilaw at swimming pool. Basta isang tapik lang, pumuputok na agad. Kian. Sa tingin ko, maganda at modern ang pangalang Kian at Misu. Gusto kong magmukhang isang sikat na influencer na gusto ng kabataan. Huwag agad-agad magwaldas ng pera ng walang plano. Ang pera ng tatay ay kinikita, hindi iniipon. Kahit si Suyan kayang ibenta ang tuktok ng gusali sa halagang 8,888. Bakit hindi natin mabebenta ang sariling building natin? Dati rin siyang kumikita at tayo ang nakakita. Pagkatapos siyang umalis, pagpapalit ng signage, viral na video na kuha. Pumupunta pa rin ang mga bisita tulad ng dati. Pa, maghintay ka lang.
Kahit wala siya, patuloy pa rin ang kasikatan ng aming guesthouse, haha. Ako ang magpapaupa sa lugar ni Uncle Lin. Naisip ko na marami pa rin akong mga problema. Naisip ko na ang drainage at ventilasyon. Kung saan pwedeng galawin at hindi pwedeng galawin, lahat nakasulat sa kontrata. Ang nakasulat sa papel ay malinaw at walang alinlangan, mas mapapanatag ang lahat. Sister Yan, talagang magsisimula tayo muli-mula dito, ha? Magsimula mula dito. Nakatakda na ang lugar ni Eric. Maghintay ako na makita ka mismo sa lugar. Si Xiao Liu ay magpapasa muna bukas ng aplikasyon para sa pirma sa platform. Ipapasa rin ang listahan ng mga matagal ng customer at ang kanilang impormasyon sa customer service. Paano naman ang lumang address? Huwag munang maglabas ng anunsyo ng publiko. Hintayin na lang na makapagbukas ang bagong tindahan bago ipaalam sa mga matagal ng customer isa-isa. Sige, yun noon na. Ipapasa ko ang gusali sa kanila. Sa hinaharap, muling tatahakin ko ang daan ko mag-isa. Ang dami pang tao na sinasama mo para magdala ng higit sa 12 unan. Ito ang mga binili ko noon, alam kong kakalkulahin mo. Ayaw niyang iwanan ang higit sa 10 kumot. Ma, hayaan mo na siya. Kung gusto niyang maglipat, hayaan mo siyang gawin niya. Kahit na maglipat pa ang building, hindi rin naman sila makakalipat. Tanggalin mo na rin ang water heater na walang makeup. Likyan-kyan. Ang mga komersyal na kagamitan sa pagpainit ng tubig na ito ay aking binili. Bakit hindi pwedeng ilipat? Nakatayo sa building namin kaya sa amin ito. Hindi ko gagalawin ang nakaraang tubo ng tubig. Ako lang ang magtatanggal ng mga kagamitan na binili ko. Xiao Su, hindi na kailangang magka-issue ng ganito kalala. Malalayo ka na talaga. Mag-iwan ng konting bagay para maituring na binigyan ka ng respeto. Binilhan kita ng 5 taon na respeto. Kahit walang makeup, kailangan mo pang dalhin lahat ng kama na ito. Gusto mong iwanang walang laman ang buong kwarto. Sangkap ng kama at kutson. Lahat ng gamit sa kama ay binili ko ng mahal. Magkano? Isang kutson ay 8,000. Sa mahigit 1 dekada ng pag-aari ng ilang mga bahay. Magkano kaya ito? Hindi ito isang kutson. Ito ay para sa pagpapalagay ng pera sa kama. Isa lang naman ang kutson. Maraming mabibili sa online na second hand. Kung ano ang mabibili ay sa inyo na. Mga pader at sahig na tile. Nakapirming kabinet. Hindi ko gagalawin ang harapang bahagi ng konstruksyon. Ang hindi maalis, iiwan ko. Pero lahat ng maaring dalhin, gusto kong dalhin ng walang makeup. Talaga namang hindi ka nagsasakripisyo kahit kaunti. Gusto ko lang ayusin ang bayarin natin ng maayos. Suyan, anong balak mo na naman ito? Bubuksan ang huling bagay. Bakit pa kailangan mong magpasok ng dayuhan para mag-ayos ng makina? Ang ganda mo kahit walang makeup, ang galing mong magpanggap. Ito pa rin ang set mula 5 taon na ang nakalipas. Sige, pwede nang i-disassemble. Dapat nang isara ng maayos ang mga saksakan. Kailangan may numero ang mga linya. Huwag nang mag-alis ni Xiao Su nitong bagay na ito. Tignan mo kung gaano kahirap mag-assemble ng makina sa loob ng gusali at mag-alis nito. Aalisin ko ang sistemang ito ni Uncle Lee. Kumuha ng larawan bago tanggalin. Tapos isara ang bunganga. Ibibigay ko ang dokumento ng paglipat sa inyo. Bakit ka akala mo nakatira ka sa building ko para maging sayo na ito? Resibo at kontrata. Lahat ng tala ng maintenance ay nakapangalan sa akin. Ang gusali ay sa inyo. Pero hindi ito ang kagamitan. Hindi naman ito basta-basta makina lang. Parang ang mahal-mahal naman ito. Hindi ito basta-bastang makina. Ito ay isang custom na sistema para sa labas na drainage, ventilasyon, at dehumidification. Kahit paanong custom, ganito pa rin. Kahit may pera, hindi pa rin mabibili. Ang gusaling ito ay nasa mababang lugar. Nakasandal sa alon ng dagat. Drainage, ventilation, dehumidification, at walang hanggan na swimming pool sa rooftop. Lahat ay nakasalalay sa sistemang ito. Magkano ang gastos para mag-install ng panibagong sistema? Umupo noong 5 taon na ang nakalipas. 50,000 o 50,000.
Hindi ba ito pangurakot lang? Ngunit ngayon, tumaas ang presyo ng mga hilaw na materyales. Gagawin ulit ayon sa orihinal na pamantayan, nagsisimula sa 1 milyong piso. 100,000. Hindi pa kasama ang muling pagbubuo ng pader at paglalagay ng mga tubo. Mayroon pang pagkawala dahil sa pagsasara ng negosyo. At hindi pwedeng basta-basta mag-install kapag may pera na. Tangke ng hagdang, bentilasyon at drenahe. Lahat ng pool ay muling nasusukat. Ang mga kagamitan sa pasukan ay kailangang i-book ng 1 taon ng maaga. Naayos na ang sistema ni Suyan. Nakasara na rin ang mga koneksyon. Pwede na i-paste dito sa pintuan. Ayaw nilang magpapalabas ng tubig. Ayaw lang nilang payagan akong buksan ang infinity pool sa rooftop. Kung hindi magbubukas ang pool, sino ang magpapasok ng isang gabing 8,888 na kwarto? Suyan, aalis ka na rin. Gusto mo pang guluhin ang negosyo ko. Nasa pintuan ng kwarto ng kagamitan ni Yanjay ang kikis pa rin. Yun ang cloud monitoring. Ngayon, maghanda tayo ng kopya ng proseso ng pagbubukas ng kagamitan para sa pagbabalik. Sister Yan, talagang aalis na tayo ng ganito. Nasa kotse na ang lahat ng gamit natin. Xiao Su, ikaw ay isang probinsya ng babae. Hindi madaling maglakad-lakad na may dala-dalang ganitong kalaking bagay. Ang mga kama at kagamitan na ito ay kailangang tanggalin at muling ikabit. Kahit na mabangga o mapilasan sa daan, hindi naman ito gaanong halaga. Baka ganito na lang. Kung magbibigay ka ng isang diskwento, bibigyan kita ng konting pera. Nga, Xiao Su, magdala ng kaunting pera pa uwi sa probinsya para magnegosyo na rin. Para hindi na kayo mag-abala ng sobra. Huwag na kayong mag-abala pa. Xiao Liu, umalis ka na munang kunin ang mga karagdagang dokumento na hinihiling ni Kians. Ayusin ng maayos. Electric water heater para sa kama. Kailangan muling bumili ng lahat ng gamit sa aromatherapy na ito. Wala nang gaanong pera sa aming account. Ma, huwag kang mag-alala. Maghihintay ako mamaya para makipag-ugnayan sa second-hand na tindero at magtiis na muna. Basta makapagbukas ng normal. Second-hand. Walang amoy na mangyayari kung mag-spray ka pa ng mas maraming pabango kapag panahon na. Maglagay ng aromatherapy sa bawat kwarto. Sigurong hindi nila mararamdaman ang amoy. Ano ang ibig sabihin ng kailangang makipag-ugnayan sa kasalukuyang administrator? Inihain niya ang proseso ng pag-update ng profile ng walang makeup. Pwede rin palang baguhin ang impormasyon sa platform na ganito. Di ba bahay natin ang gusali? Matagal nang naisip kung paano dadalhin sila, okay? Bakit mo pinapalitan ang platform ng walang makeup? Nakakabit ang backend dito sa akin. Ako rin ang nag-submit ng mga update sa datos. Ang building ay platform ng bahay ko na nakikita ang datos sa backend. Walang sinuman ang kumuha. Sa gusali na ito, mukhang naisip mo na ito ng maaga. Pwede kang magbukas ng tindahan at magparehistro muli gamit ang sarili mong account. Hindi mo kayang dalhin ang mga matagal ng suki na nagbigay ng rating at review. Walang makeup. Talagang wala kang kahit kaunting espasyo. Sinusunod ko lang ang mga patakaran ng platform sa pagsusumite ng aking impormasyon. Proseso ng pag-update. Kahit ilang sira-sirang platform lang yan. Kaya ko pa ring mag-apply ng mag-isa. Mom na hindi pa rin nagbago ang itsura niya. Saan na siya hahanapin ng mga customer sa susunod? He has everything arranged. Paano na ang tindahan natin? Hintayin naming makuha ang lisensya para makarehistro rin tayo ng bagong account. At saka ngayon, nagsusulong na rin kami ng mga bed and breakfast. Hindi nakasalalay sa mga sira-sirang platform na iyon. Nakasalalay ito sa trapiko. Yuan, tulungan mo akong maghanap ng mga kilalang kaibigan na pwedeng pumunta dito at mag-shoot ng video tungkol sa tindahan. Mas mabilis, mas mabuti. Mga kasangkapan at kagamitan. Nawala na ang buong platform ng sistema ng drenahe at bentilasyon. Saan ka pa magkakaroon ng pera para mag-imbita ng mga sikat na vlogger? Dad, una nating buksan ang tindahan muna. Basta mabilis kang makabangon, babalik agad ang puhunan. Gamitin kung ano ang meron tayo. Pwede tayong umutang sa bangko. Gamitin ang aming gusali para umutang. Tatay, isang kwarto sa rooftop ay nagkakahalaga ng 8,888.
Ngayon ay peak season na naman. Basta tulungan ako ng influencer na is-promote ito. Nandito na lahat ng bagay na nawala. Kaya ni Suyan, dahil siya ang nakakuha ng lugar namin. Ngayon, bumalik na si Lu. Dapat lang tayong kumita ng pera. Hindi pwedeng sayangin ni Lolo Lee ang 5 taon na kinita niya ng walang saysay. CJ, bukas magtatanong ako sa bangko. Maaaring ipahiram ang ari-arian ni Ginoong Lee bilang collateral. Pero ang panganib sa negosyo ay kailangan mong tanggapin ng mag-isa. Ang ipinatutupad na collateral na yon ay ang 5 palapag na Linhay Building sa dulo ng nayon. Hindi nakasama sa kontratang ito ang lumang bahay na kinatitirikan nyo ngayon. Yunong ang pinakamahalagang ari-arian namin ang gusaling iyon. Tatay, huwag kang masyadong matakot. Kahit isang tagabayan lang, kaya ni Suyan na tumayo. Kaya pa bang mawala ng pera ang sarili naming gusali? Paano kung hindi pwede? Hindi pwedeng hindi pumasa. Nasa dulo ng nayon ang aming bahay. Ang walang hanggang swimming pool ay nasa itaas ng gusali. Ito ang pinili ng customer. Ginoong Lee, mag-isip ng mabuti. Bakit ang amoy ni Kian sobrang lakas nito? Pagkatapos ng 2 araw, mawawala na ito. No dati, ang mga unan noon ay wala nitong amoy na ito. Ang bago ay sobrang mahal. Paano pa babawi kung binili na? Miss, pwedeng palitan ng ilang tubo sa pader na ito. Pero hindi nito kayang gamutin ang ugat nito. Sa tingin ko gusto mo akong lokohin. Hindi ito usapin ng pera. Dati nitong building ay nakasalalay sa external system noon. Ngayon, ibabalik na sa loob ng lumang gusali. Kung kaunti lang ang gamit mong tubig araw-araw, ayos lang. Pero kapag napuno na ang walang hanggang swimming pool sa bubungan, sa huli, magre-rebel din ito. Unang palitan ang mga may problema. Basta makapagbukas ang tindahan. Sundin natin ang sinasabi niya. Ate yan. Sa kabilang banda ng pamilya ni Likian Kian, nagsimula na silang magpintura ng pader. Nagkukuha na ng video. Hindi matibay ang pundasyon ng kanilang gusali. Kahit gaano pa ito maputi, wala rin itong silbi. Dito pwedeng gawin. Pero kailangan munang ayusin ang drainage bago mag-install ng ventilasyon. Unahin nating ayusin ang pundasyon. Kumusta? Ako si Kian mula sa Male Element. Malapit na kaming magbukas ng may bagong upgrade at pagbabago. Maagang magbukas sila pero baka hindi kayanin. Si Kian ay tumayo ng kaunti sa tabi ng swimming pool para magmukhang mayaman. Hindi pa rin nawawala ang amoy sa loob. Hindi pa rin naamoy ang amoy kahit nag-video ka na. Malugod na tinatanggap ang lahat sa bagong upgraded na South By. Magandang tanawin sa tabing dagat. Eksklusibong infinity pool sa rooftop. Grand opening event. Unahin ang nakarating muna. Hindi pa ba naaprubahan ang bagong account sa platform? Paano magpa-reserve ang customer? Ipapakita muna ang bagong account. Dahan-dahang magdadagdag ng impormasyon. Mag-iwan din ng numero ng telepono sa video. Kung kaya ng platform na tumanggap na lang. Kung hindi makuha, magpa-appointment na lang sa personal. Hindi pa dumadating ang mga papeles. Huwag ka nang magulo, Dad. Nakalimutan mo na, maghihintay tayo ng kalahating taon para makumpleto ang mga papeles. Matagal nang kinuha ni Suyan ang customer. Ang presyon ng drainage ay nananatiling matatag. Subukan muli ang mainit na tubig. Ate yan, hindi kami naghanap ng mga sikat na online personality. Wala rin itong kalamangan sa lokasyon sa dulo ng nayon. Kaya tanggapin na natin ang mga customer. Magpapadala ako ng mensahe sa matagal ng customer ngayong gabi. Bukas na ang bagong tindahan para sa paunang bukas na operasyon. Mag-iwan muna ng 3 silid para sa karanasan. Sasabihin lang na bagong bukas ang lugar. Gusto kong hilingin na muna nilang tumuloy ng isang gabi. Tingnan natin kung may iba pang hindi komportableng lugar. Dati na kitang naipon ang e-room sa itaas na palapag ninyo. Pwede pa ba akong tumuloy ngayong gabi? Pwede ang essay room sa itaas na palapag sa halagang 8,888 bawat gabi. Pwede pa bang gamitin ang infinity pool sa rooftop? Siyempre pwede gamitin. Kakabago lang namin kamakailan. Naka-upgrade si Boss Su, nandito ba siya ngayon? Si Bosso ngayon ay wala. Mauna ka muna dito sa akin at aayusin ko na. Masaya pa rin ang dating kwarto, medyo abala pa rin. Sa dati pa rin. Kaka-upgrade lang namin kamakailan.
Magstay muna tayo ng isang gabi. Ginoong Gu, naway maging masaya ang iyong pananatili. Dati nang ginawa ang sistema sa labas ng gusaling ito. Marunong ka pa nito. Magtanong lang ng basta-basta. Nakaayos na ganito. Parang hindi rin kayang tumira yung nagkakahalaga ng higit sa 8,000 kada gabi. Bahala na, basta nabayaran na. Ginoo mo, ito ang aming free na kwarto sa tuktok na may tanawin ng dagat. Pribadong rooftop na walang hangganang swimming pool. Dati rin maraming mga bisita ang pumupunta dito dahil dito. Mas maganda na ngayon kaysa dati matapos ang upgrade. Medyo malakas ang amoy. Nasa baybayin ba, medyo may amoy alat. Magbibigay ako sa iyo ng isa pang aromatherapy na aparato. Qianhai Misu. Ngayon tinatawag na nating Qianhai Misu. Mas madali at mas madaling tandaan kapag pinaririnig. Nasaan na ang dating team? Kamakailan lang nagkakaroon ng paglilipat sa tindahan. Ako muna ang bahala dito. Ginoong Gu, kung may kailangan ka, sabihin mo lang diretso sa akin. Totoo nang lumipat na si Bosso dito. Itset, dito medyo malayo. Salamat sa paglakad ng ilang hakbang, ha? Okay na basta nandito ka. Dito na tayo sa tahimik. Ayaw siyang magustuhan dahil malayo siya. Mas malayo pa rin, mas malapit pa rin. Pwede kang pumunta sa dulo ng eskinita para panoorin ang paglubog ng araw ngayong gabi. Pinuto ko kayo ng mainit na sabaw na noodles sa bahay ni Hongji para sa almusal. Ikaw pa rin ang ganitong maingat. Magandang umaga, Ginoo Gu. Dito sa amin, ang tanawin ng dagat ay sobrang ganda sa araw. Hindi ko na kailangan ng tulong mong kuhanan ng ilang larawan. Kailan mapupuno ang tubig sa pool? Ipapagawa agad sa iyo. Na naman ang malaman na pinuno na ni Mama ang pulang tubig. Sabi ni Qian Qian na 3 araw lang daw mawawala ang amoy na ito. Ay nako, bakit pa rin umaapaw? Kumusta po? Ano ang nangyayari? Hey, waiter. Ano ang nangyari kay Ginoong Guo? Anong nangyayari sa tubig nyo? Nabaha ang banyo sa 3 palapag ni Qian Qian. Pinapayagan akong tumira sa ganitong lugar na ito. Hindi na mapigilan sa taas. Bumaba ka ng bahagya, anong maliit na ingay. Nabaha ang kwarto. Lumalabas na ang tubig sa banyo. Isang amoy na hindi maganda. Yung kwarto sa ilalim ng bubong ay nagsimula na ring magbula. 8,888 bawat gabi. Pinapayagan nyo akong sa ganitong lugar nakatira. Ginoo Gu, ito ay pansamantalang maliit na problema lang. Agad kong ipapadala ang manggagawa para ayusin ito. Ang tubig sa swimming pool ay naging dilaw at amoy na. Ang baho at likido sa banyo sa kwarto ay bumabalik at may amoy na hindi maganda. Basta maliit na problema lang ito. Ginoong Gu, pasensya na talaga. Kasi bago lang kami nagbukas. Kaya nasa yugto pa rin kami ng pagsasanay at pagkakasundo. Hindi pa kami nagkakasundo pero sinubukan ng magbenta ng 8,888. Sa totoo lang, ito ay noong umalis si Suyan dati. Dinatanggal ang sistema ng drenahe. Kung hindi, hindi sana mangyayari ito. Bakit niya kailangang alisin ito? Yung mga gamit na iyon ay nakalagay sa aming gusali. Sinasabi pa niyang siya ang dating boss niyang si Su. Bagamat medyo malayo ang lugar ni Boss Su. Pero komportable ang pagtulog. Walang amoy na amag sa kwarto at maayos ang mainit na tubig. Mas maganda pa kaysa sa inaasahan ko. Salamat sa inyo.
Pero nagsimula pa lang tayo. Marami pang lugar na kailangang pagbutihin. Kumusta si Anjay? Mukhang may nangyaring masama sa pamilya Lee. May mga bisita na nagreklamo na naging dilaw ang tubig sa infinity pool sa itaas. Bumaha ang tubig sa banyo. May amoy pa rin sa kwarto. May mga problema na hindi pwedeng takasan sa swerte lang. Unahin munang alagaan ni Xiao Liu ang aming mga bisita. Sabi ko na nga na hindi pwedeng gamitin ang second-hand na kutson. Hindi rin pwedeng ang lumang tubo. Ngayon, makikipagtalo ka ba kung ako ang may kasalanan? Huwag kang magsisi, sino pa ang dapat sisihin? Sino ang nagsabing isang peak season lang ang kailangan para makabawi? Kung hindi pa inalis ni Suyan ang drainage system, bakit ganito ang nangyayari? Kaya ano na ang gagawin natin ngayon? Kailangan ni Ginoo Gu ng refund at bayad pinsala. Ano na namang balak mong gawin? Pinipigilan niya kaming magbukas ng negosyo. Ipapakita ko sa lahat kung ano ang nangyayari. Nagsimula na. Hindi ko akalain na isang banyagang babaeng nangungupahan. Pagkatapos maibalik ng normal ang bahay, paano niya mapipilit na gawing ganito ang mga kagamitan? Pag alis niya, lahat ng mahahalagang kagamitan ay tinanggal niya. Kakaumpisa pa lang ng operasyon natin, nakatagpo na tayo ng pagtutol at hindi pagkakaintindihan. Nare-remind ka ba niya bago niya tinanggal ang mga kagamitan? Gusto lang niyang maghiganti sa amin. Paano magiging mabait na paalala? Gusto ko lang mapanatili ng maayos ang aming bahay. Bakit ang hirap naman nito? Sina Rock at ang iba pa ay nag-post ng video online. Umalis na rin siya. Alam nilang sistema ay sa iyo talaga. Link para sa pag-save ng screenshot. Hindi namin maintindihan. Kailangan mong magpakita ng ebidensya para sa iyong paliwanag. No araw ng paglilipat ni Anjay, ang cloud monitoring sa pintuan ng silid ng kagamitan. Ako rin ay naibuhos na. Mas maingat na i-save muna, huwag ilalabas hanggat hindi pa huli ang lahat. Bakit naman? Hindi pa niya masabi ng husto ang kanyang sinasabi ngayon. Kung gusto niyang magpasikat, hayaan mo siyang magpasikat. Ito ang bagong tindahan na walang makeup sa video, di ba? Baka pwedeng palitan natin. Lahat ng tao online ay nananakit. Kung mag-aalala kayo, maaari munang tingnan ang bahay. Kung hindi ka masaya, umalis ka na. Sino ang nagdikit nito? Ipagpatuloy mo na lang. Magandang araw, ito ang Seabreeze couple. Kayo ba ang boss na nagbubukas ng mga kagamitan online? Unang ibabato ang aking order. Kung magpapatuloy siyan, ganito pa rin. Kaka-open lang bagong tindahan, walang pumunta agad. Huwag munang magpanik, naiinis na silang lahat sa ganitong paraan. Huwag munang magmadaling tumugon. Mas detalyado ang sinasabi niya, mas makakatulong tayo. Isang-isa ang pagsusuri sa mga ebidensya. Hindi ito ang hindi pagsasalita. Kailangan niyang hintayin na masabi niya ang lahat ng kanyang sasabihin. Nakita mo na ba, nagsimula ng maging popular ulit? Lahat ng komento nagsasabi na maganda siya kahit walang makeup. Hindi ba niya palaging sinasabi na may ebidensya siya? Sa pagkakataong ito, paano niya ipapaliwanag ito? Paano naman ang sabi ni Ginoo Gu? Kung ayaw mong ibalik, okay lang. Ngayon ay may kasikatan ang video. Darating din ang mga order sa huli. Ang platform ay nasa proseso pa rin ang pag-verify ng reklamo laban sa ama. Huwag mong laging isipin ang masama. Ngayon ay panahon ng kasikatan. Sino ang mas malakas ang boses, siya ang mananalo. Kapag naging viral ang video ni Ken, gagawan kita ng mas detalyadong edit. Boss Su, tungkol sa video na ito, ikaw ang sinasabi. Ako iyon. Talaga bang ikaw ang nag-alis ng kagamitan? Ate yan. Binili ko ang kagamitan. Bago mag-alis, nagpicture ako. Isinara ang kalsada sa dulo. Naiwan din ang dokumento ng paglilipat. Sinasabi ko na hindi ka ganun. Unang beses nating tumira sa bahay mo 5 taon na ang nakalipas. Anong hitsura ng gusaling iyon? May mga larawan pa ako sa telepono ko. Boss Su, huwag kang mag-isa lang.
Sasabihin namin kapag panahon na. Habang mas nagmamadali siya, mas maraming butas ang nakikita sa larawan. Simula na. Kahapon ay hindi ako nagsalita ng masyadong marami. Ayaw nitong palakihin ang gulo. Pero talagang hindi ko inasahan. Pag alis ng walang makeup ay hindi lang binasag ang kagamitan. Kahit ang paalala ay wala pang nasabi. Kakabukas lang namin. Naranasan ng mga customer ang pagduduwal at pagsusuka. Kaya sadyang niyang ginawa iyon. Niya. Ayokong sabihin na ganoon siya. Pero ang katotohanan ay nandito. May nagtanong sa kanya sa komento. Kapag nagkakabit ng kagamitan, may paalala bang naiwan? Paalaala. Kung totoong nagpaalala siya sa atin, magpapabaya pa ba tayo? Kahit ano pa ang ipakita niyang larawan sa huli. Sino ang nakakaalam kung siya nga ba ang nag-reshoot niyon sa huli? Sabi ni Yanjay na hindi ka man lang nagpaalala. Sa wakas ay naisabi niya ng buong buo ang kanyang saloobin. Huwag munang magpadala niyan. Bawal munang mag-post niyan muna. Hayaan munang magsalita ang mga nakatira na rito na una. Ito ay 5 taon na ang nakalipas. Ito ang unang beses kong nanirahan sa lugar ni Boss Su na naitala sa pelikula. Bago pamamahala ni Boss Su, alam na natin kung anong klaseng gusali ito. Pagkatapos hawakan ni Boss Su, walang amoy na amag ang kwarto at matatag ang mainit na tubig. Walang problema ang infinity pool sa rooftop. Akala ko dati ganito na kaganda. Kaya hindi talaga maganda ang bahay ng may-ari mula noon. Parang may pababaligtad na nangyayari. Sino ang nagpadala nitong mga tao nito? Bakit lahat ng customer ay tumutulong kay Suyan? Ibalik ang mga lumang larawan ng dating gusali. Hindi ba ito parang pinapahiya tayo? Siya. Akala ni Suyan na makakabawi siya basta makahanap lang siya ng ilang matagal ng kliyente. Magpatuloy lang sa pagkuha at sinasabi niyang bumili siya ng mga bot para linisin ang imahe niya. Sinasabi pa niyang humingi tayo ng pabor sa mga matagal ng kliyente. Huwag na nating tignan pa, si Yao Liu. Ipapadala ko na ang ebidensya ngayon din. Hindi ba't paalala na iyon? Pati ang interface ay sira na rin. Bakit sinabing hindi pa naipapasa? Di ba sinabi ni Li Qianqian na hindi siya nagpaalala? Ang sistemang ito para sa labas na kanal, ventilasyon, at pagsusuri ng panlabas na sistema. Binili ni Suyan noong 5 taon na ang nakalipas at ipinagkatiwala sa amin ang pag-install nito. Bago tanggalin, natapos namin ang pagkuha ng larawan, pagsasara, at paglilipat ng responsibilidad. Bago makonek ang sistema, ang walang hanggan na swimming pool sa rooftop ay hindi pwedeng magbukas ng tubig. Kung pilitin mong magbawas ng tubig, ang pagbalik ng suka at kabag ay maaaring maging resulta ng pag-uusap. Ang proseso nila ay kumpleto. Nasa harap na ang paalala ay nasa unahan pa rin. Paano mo masasabi na hindi ka pinaalalahanan? Kailangan nating balikan ito. Qianqian, bakit nandito si Eric? Kilala niya si Suyan. Siyempre, tutulungan ko siya. Ngayon lahat nagtatanong kung sino ang pumatak sa warning poster. Anong warning poster? Nakita na ang video. Sabi pa niyang walang nagpaalala kahit siya mismo ang nagsira. Nakuhanan ng TV na sobrang galing magpanggap nitong babae na ito. Mas natural pa ang itsura nito kaysa sa pinutol mo. Nagtitinda ako ng almusal sa Nanwan. Noon pa man, mga turista ay pumasok sa nayon. Huminto kami sa dulo ng nayon. Walang sinumang pumapasok. Si Suyan ang nagpasok sa aming mga maliit na tindahan sa gabay. Ang tindahan ko ang pinakauna niyang inirekomenda sa mga nakatira dito. Siya rin ang naghanap ng ruta para sa paglubog ng araw sa barangay committee. Nang dumating siya, sumigla ang negosyo ng almusal. Ngayon, ilang daang turista na ang dumadami. Lahat na nakakaalam na si Suyan ang nagpapasaya sa negosyo. Nalaman na si Suyan ang nagpasiklab sa buong nayon. Sa ibaba, meron lang siguro isang gusali. Fengqin, hindi tama ang ginawa niyo sa bagay na ito. Ang gusali ay talaga naming pag-aari. Ang gusali ay sa inyo. Ang mga bisita ay dinala ng walang makeup. Hahaha. Mga kababayan, huwag makinig sa mga chismis sa internet. Lihaisan. Ang lumang nayon ng Nanwan ay hindi pag-aari lamang ng pamilya ni Lee. Huwag laging gamitin ang mga lokal para mang-api. Sino ang nagpasok ng mga turista sa nayon nitong mga nakaraang taon? Lahat alam na ang totoo. Ate yan.
Lahat ng mga residente ay nagsalita na para sa amin. Kahit na mag-away sa online si Bosu, iwan niyo na ang kwarto para sa amin. Nandito pa rin. Sa mga nakaraang taon, hindi lang mga order ang naipon ko. May mga taong may puso pa rin. Tungkol sa reklamo sa lumang lugar ng Qinghai Meisu, mangyaring isumite ng parehong panig ang mga dokumento para sa pagsusuri. Si Xiao Liu ay nag-submit ng ebidensya ayon sa hinihingi ng platform. Lahat ng kagamitan ay malinaw na pag-aari. Ang pangunahing bahagi ng lumang sistema ng Jin ay hindi pa tapos ang pagbabago. Gumamit din ang promotional image ng orihinal na material mula sa electric at kuso. Kalidad ng tubig sa rooftop pool ay abnormal. Pagbabalik ng tubig sa banyo. Bakit kami ang kailangang mag-download? Nasaan ang order? Ay naku, magkano kaya ang kailangang ipambili? Nakakatanggap kami ng reklamo. Kailangang suriin ang pagbabago sa may-ari ng negosyo. Kalagayan ng sunog at kalusugan. Kapatid, kakasimula lang namin. Nasa proseso pa rin ang pag-aayos. Hindi pwedeng magbukas ng serbisyo nang hindi pa tapos ang proseso. Gumastos ako sa paggawa ng video. Nagastos din ako sa pagbili ng kagamitan. Kailangan pa rin magbayad ngayon. Saan manggagaling ang perang iyon? Kulang na lang talaga. Magtiis pa tayo ng kaunti. Ang iyong hulugang pautang ay nalampasan na ang takdang bayad sa panahong ito. Pakiusap, ayusin ito agad. Paano nangyari ito? Siguradong siya ang nag-ulat ng walang makeup. Ngayon ay siya pa ang ginagawa ng sisi. Sino ba ang nagsabing isang peak season lang ang kailangan para makabawi? Baka muna sila uli na manghiram sa mga kamag-anak niya. Akala mo ito ay ilang libong yuan lang. Gusto ko rin mapalago ang tindahan. Ang ginagawa mo ay parusa. Hindi magandang review tungkol sa refund. Kung hindi pa kinuha ni Suyan ang platform at binaklas ang sistema. Ang platform ay kanya. Ang sistema ay kanya rin, kailangan ko pa bang ulitin ilang beses? Ganito na lang. Yung may tubig na naninilaw na yon. Lahat ng mga property ay naalis na sa listahan. Kian, hindi na muna ako sasali sa usapin na ito. Naridiculous din ang account ko, binura ko na yung video na yon. Anong ibig mong sabihin, wag mo rin akong sisihin. Hindi ako ang boss. Huwag mong asahan na magiging madali ang pagiging walang makeup. Ate yan. May ilang guest na nag-cancel kagabi pero bumalik din. Unahin ang pag-aalaga sa serbisyo. Magandang araw, ito ang Seabreeze Hostel. Nandito ba si Boss Su? Siya siyan, ang babae ni Ginoo Gu. Ako si Suyan. Sinasabi lang na noong gabing iyon, hindi maganda ang naging pagtulog ko. Pasensya na, Ginoo Gu. Ngayon hindi na ako ang nagmamay-ari niyan. Alam ko na gusto kong makita ang bagong tindahan na ginagawa mo ngayon. Huwag mo na akong bigyan ng pinakamahusay na kwarto. Bigyan mo lang ako ng isang kwarto. Yung mga karaniwang bahay na ngayon mo lang pwedeng ibenta. Tunay na darating si Enjay. Sige, anong sunset room ang i-assign natin sa kanya? Ito ang ordinaryong kwarto sa ikalawang palapag na may hangin ng dagat. Pero dati niyang inarkila ay ang AC sa itaas na palapag. Bakit ngayon kailangan ng ordinaryong kwarto? Ang gusto niyang tingnan ay hindi kung mahal o mura. Kung matatag o hindi. Dito hindi pwedeng pumasok ang sasakyan. Makipot ang alley at hindi na pwedeng pumasok ang sasakyan dito. Ipapadala ko na ang bag sa pamamagitan ni Xiao Liu. Sasama ka sa akin ng 3 hanggang 4 na minuto at mararating mo na. Mas malayo pa ito sa dulo ng nayon kumpara sa lugar ni Ginoo. Maaaring medyo mas malayo nga dito sa lugar ni Ginoo Gu. Magandang magpalipas muna ng isang gabi bago magpasya, hindi pa huli. Ginoo, pagkain sa almusal bukas. Ipapaghanda ko sa inyo ang mainit na sopas na noodles ni Hongji. Mayroon po bang mga pagkain na hindi ninyo pwedeng kainin? Hindi ako kumakain ng sibuyas na mura. Sige, tatandaan ko na. Hindi malaki ang kwartong ito. Makikita ang bahagyang dagat sa labas ng bintana, kamakailan lang ay lumiko ang mainit na tubig. Sa gabi ang pinakamaraming gamit ng tubig. Hindi rin nag-iba ang temperatura, hindi bigla ang lumalamig o umiinit. Kahit ang oras ng paggamit ng tubig ay sinusukat mo na. Ang lumang bahay sa tabing dagat ay hindi pwedeng pabayaan kung hindi may mangyayaring masama. Kahit ang lumang gusali ay kaya rin. Gawin mo ng ganito.
Kahit gaano pa kaganda ang itsura ng bahay sa tabing dagat, hindi pa naayos sa ilalim. Malalaman mo lang kapag nakatira na ang guest isang gabi. Ngayon gabi, susundin ko ang normal na proseso para sa mga bisita. Huwag na magbigay ng espesyal na atensyon. Ginoo Gu, magpahinga kayo ng walang pag-aalala. Ang silid ay pwedeng eserbisyo ng normal, hindi pwedeng discount. Dito mas tahimik kaysa sa dulo ng nayon. Dumating 20 minuto bago mag-sunset. Pagkatapos ng pagbaba ng tubig, maglakad sa kaliwang daan. Magkita tayo ng maaga sa bahay ni Hongji para sa almusal. Sa unang pagkakataon, naisip ko, ang serbisyong walang make-up ay hindi isang palabas. Para sa kanya, ito ay naging isang ugali na. Alas 7 na media de la mañana. Ang mainit na sabaw na noodles sa bahay ni Hongji ang pinakamaganda. Huwag kang magmadali sa kanto, mahangin. Ikaw ba ay isang bisita mula kay Suyan? He told me in advance not to include green onions. Sinasabi pa niya ito. Lahat ng bisita niya ay nagpapadala na sa akin ng maaga tungkol sa mga ayaw nilang kainin. Ay, siya rin ang gumawa nitong larawan na ito. Noon pa man nang dumating ang mga turista sa dulo ng nayon ay humihinto na sila. Sino ang papunta sa amin? Almusal at paglubog ng araw. Daan sa maliit na daan sa dulo ng alley. Lahat ng iyon ay naisip na niya ng maaga. Ang rutang ito, ikaw ang nagdisenyo nito. Pinag-aralan ko ng unti-unti. Hindi mo ginawa ang isang bed and breakfast. Dinadala mo ang mga bisita sa baryo. Hindi pwedeng manatili ang bisita sa kwarto magdamag lang. Kaya pinili mo ang barangay council. Hindi ito walang paraan. Sa dulo ng baryo may kasiyahan din. May sariling katahimikan ang bawat barangay committee. Magaling kang magbilang. Hindi pa rin malinaw. Hindi makaligtas. Bosu, gusto kong makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa isang kolaborasyon. Hindi ito isang pakikipagtulungan sa isang kwarto lamang. Grupo de Historias La Cultura Turística. Ito lamang ang bagong bahagi na binuksan ng kwento nitong nakaraang 2 taon. Kaya nagkaroon agad ng problema sa simula sa dulo ng baryo. Gusto ng kwento na mag-invest sa Nanwan. Pero kulang ako ng isang taong tunay na nakakaintindi dito. Ginoo Gu, maaari akong makipag-usap. Pero may isang paraan. Hindi maaaring alisin ang maliit na tindahan sa nayon. Ang pangalawang pinuno ng grupo ng kwento ay nagpakita sa lumang nayon ng Nanwan. Dad, Anong nangyari na naman? si Emily Gu ay ang vice president ng story group. Yun ang nakatira sa aming itaas na palapag. Pumunta siya kay Suyan. Siya ang nauna sa bahay namin. Kung sakaling pumayag ako na panatilihin ang kalagayan ng mga residente sa baryo. Gusto mong makipag-usap? Ginoong Gu, kailangan ko munang makita ang plano. Pwede akong dalhin ang kuponan pagkatapos ng 3 araw. Ginoo Gu, Alam ko na hindi ako nandito para gawing palamuti ang kwento. Ang pinapahalagahan ko ay hindi ang imahe lang. Ito ang iyong pamantayan sa paggawa. gusto ko lang ipaalala sa lahat. Pagpasok ng kapital. Ang mga unang aalisin ay tiyak na ang mga maliit na stall at tindahan na ito. Ngayon, si Suyan ay nakasakay na sa kwento. Hindi na kayo mapapansin kahit na nagbebenta kayo ng almusal. Nagbebenta ng nyog. Talaga bang ganito? Kung ayaw ninyong maniwala, maghintay na lang kayo hanggang magsimula ang proyekto. Tumataas ang renta. Sino pa ang maaaring manatili? Si Suyan talaga gusto makipagtulungan sa kwento. Hindi ako natatakot sa pakikipagtulungan. Natatakot ako na tumaas ang upa. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang aking tindahan ng almusal. Yung coconut stand ko ay wala pang formal na tindahan. Sa tamang panahon, magpapakilala tayo ng sabay-sabay sa pag-aangkat. Ako ba ang unang pinatalsik? Pagkuha ng mga larawan sa baybayin habang naghuhuli ng isda. Pinapalitan na ang almusal ng mga tao mula sa kumpanya sa labas. Kaya ano pa ang natitira sa atin? Siya siyan ay hindi ganoong klaseng tao. Si Yao Liu, hindi namin ikaw hindi naniniwala. Natakot siya na balang araw ay walang mapagkakainan ang kanyang pagkain.
Ngayon, sinasabi ni Yanjay at ng iba na kailangan mong paalisin ang maliit na tindahan. Sino ang nagsasabi na si Li Qianqian ay nagla-livestream? Si Zhu Fengmin ay nasa tabi rin at nagsasalita ng dagdag na impormasyon. Ang maliit na stall ang pinakamadaling mapalayas. Madaling mapalitan si Zhong Tai. Ang mga maliit na tindahan ang pinakaapektado. Kailangan ba nating magpaliwanag? Hindi sapat ang pagpapaliwanag. Ano ito? Bukas silang imbitahan bukas. Paano tayo magtutulungan? Nakasulat ng malinaw sa papel at tinta. Hindi ako nagsasabi ng walang kwenta. Sa tatlong pangunahing punto lamang, ang lokal na matandang lugar ay hindi obligado sa klase. Ikalawa, ilarawan ng malinaw ang mga order at paghahati sa ruta ng mga turista. Ang una at ikalawang punto ay hindi sakop ng formal na kontrata. Hindi ako tatanggap ng kwento. Talagang makikinig ang isang malaking kumpanya sa iyong kwento. Kaya kailangan kong nakasulat ng malinaw at tiyak. Ipaliwanag ng malinaw sa lahat. Talagang isinusulat ang kontrata. Isusulat. Huwag isama sa kontrata. Bakit naman kayo makakatiyak? Maganda ang pagkakasabi, pero kung pumasok ang pera ng kapital, maaari ka pa ring pakinggan. Ang kanilang kwento ay isang pangungusap lamang. Ano nang silbi nitong mga papel na to? Kaya nga ako ang nagpasya na magtipon tayo ngayon. Ang una kong panukala ay panatilihin ang mga lokal na negosyante. Nakapagpasya na ang kwento na isama ito sa kasunduan sa kooperasyon. Ang memorandum ay hindi naman kontrata. Kahit pumirma na sila, walang makikipag-ugnayan para sa inyo. Kaya bago pirmahan ang formal na kontrata, magsalita muna. Hindi ako papapikit ng mata. Kakatakot na kanina hanggang mamatay na. Ngayon, isang piraso lang ng papel ang nakapagpatatag sa kanila. Kahit walang makeup, ganyan ka pa rin kaganda. Mapag-isa. Boss Su, pwede rin naming isama ang maliit naming stall dito. Basta ilagay ang inyo maliit na stall sa ruta ng mga turista. Paano hahatiin ang kita sa order? Lahat ng paraan ng paghati ng kita ay malinaw na nakasulat. Paano na ang paghati-hati mula ngayon? Bilangin ayon sa order at nilalaman ng serbisyo. Huwag hayaan na masayang ang lahat ng pagsisikap. Kakatapos ko lang mag-shoot ng ilang bahagi. Ano ang nakuha mong kuha? Sinasabi niya na ang kwento ay tungkol sa mga order at hati-hati. Hindi siya papapayag bago pirmahan ang kontrata. Pwede niyang sabihin na ginagamit niya ang mga residente bilang piyansa. Pinipilit niyang hikayatin siyang magbigay ng mas malaking bahagi. Nakatanggap na ako ng sagot kahit sa pamagat pa lang. Si Suyan Jai ay nakipag-usap sa mga residente tungkol sa mga usapin sa kanilang baryo. Ang proyekto ng kultura at turismo ay hindi pa nagsimula pero nakasara na agad. Tingnan natin kung paano niya ipapaliwanag ito ngayon. Ang mga bisita mo na walang makeup ay dinala na naman. Ayusin mo lang ang presyo ayon sa normal na halaga, Hongji. Alam ko na palagi mong sinasabi yan. Ito ang larawan na siya ang gumuhit. Dati nang tumigil ang mga turista sa dulo ng nayon. Sino ang papunta dito sa amin? Ito ba ang unang pupuntahan mo sa iyong ruta? Hindi ito ang unang destinasyon. Ito ang unang lugar na maalala ng mga bisita pagising nila. Mga customer na walang makeup. Lahat ay nagtatanong kung aling daan ang makikita ang paglubog ng araw. Hindi niya tayo pinapayagang mangloko ng mga customer. Kapag nasira ang reputasyon, lahat ng baryo ang naapektuhan. Hindi ito ang tindahan mo o akin. Kaya hindi natin dapat silang sayangin ang kanilang pagsisikap. Anong ibig sabihin nito? Bakit gustong bumalik ng mga bisita? Dapat bang hatiin ang pera sa tamang tao? Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na kung ano. Ang tunay na halaga ng rutang ito. Ito ang mga taong partikular na nasa daan. Ang mga bisita na nagpa-picture sa umaga ay nakalimutan. Ito ang mga detalyeng ito. Kung gagawin natin ayon sa paraan mo, mas matagal ang pagbawi ng puhunan. Alam ko na kung hindi ko pa babayaran agad. Talaga bang magpapasara ang bangko ng bahay? Huwag nang magsalita ng walang pag-asa. Dad, sa walang makeup na side, kailangang tapusin na ang proyekto kasama ang kwento. Kaya ano ang gagawin natin? Nasa amin pa rin ang gusali.
Kahit si Ginoong Chen lang ang tumanggap, sa bangko may puwang pa. Mapapanatili pa rin ang gusali sa dulo ng nayon. Sinasabi ninyo na ito ang pinakamagandang bahay sa dulo ng nayon sa South Bay. Sa unang tingin ng mga turista pagpasok sa nayon ay makikita nila agad. Dati nitong sikat ang tindahan na ito dahil sa lokasyong ito. Kakakakuha lang namin ito. Hindi pa kami nakakaayos muli ng operasyon. Nasaan ang datos ng platform? Mga nakaraang order. Kailangan kong makita ang totoong datos sa backend para sa rate ng pagbili muli. Siyempre, ipapadala ko sa iyo mamaya ng gabi. Hindi ba ito mga datos mula noon na walang makeup? Ang gusali ay sa amin. Ang mga bisita ay nakatira rin sa parehong gusali. Lahat ng mga pagsusuri ay tungkol kay Bosu. Hindi ka matatakot na mapansin ni Ginoong Chen. Ang hinahanap niya ay isang kulungan na kumikita. Hindi ito si Suyan. Talagang ipapadala mo kay Ginoong Chen. Totoo bang gagawin ng bangko ang hakbang? Wala na kaming anumang bagay. Hayaan muna si Ginoong Chen ang tumanggap ng responsibilidad. Basta siyang tumanggap. Kaya pa nitong umangat muli ang gusaling ito. Ginoong Chen, tingnan mo. Ito ang dati nating datos sa negosyo. Mukhang maganda ang datos na ito. Kaya kung tatanggapin mo ang proyektong ito, maaari mo nang ipagpatuloy ang paggawa nito. Lokasyon sa dulo ng baryo. Mayroon ng pundasyon ng mga customer. Dito nakasulat na si Boss Su ay napakamatyaga. Dati nakasanayan ng mga customer na tawagin ka ng ganito, kaya hindi pa nila nababago. Ate yan, tignan mo ito. Ninakaw nila ang larawan mo. Pumunta tayo sa kanila para mag-iwan ng ebidensya. Lumang larawan. Lahat ng pagsusuri at pag-aari ng pangunahing platform ay kailangang ayusin ng buo. Gusto nilang ibenta ang mga gamit ko para sa pagbebenta ng building. Hindi pwedeng hayaan lang nilang burahin nila ito ngayon. Ginoong Chen, sino po kayo? Yung mga taong tinatawag na boss sa mga datos ni Suyan. Anong ginagawa mo dito? Estas photos. Pagtatasa. Lahat ng record sa platform ay pag-aari ng account ko habang ako ay nagmamay-ari nito. He is just deliberately trying to deceive us. Pwede kang magbenta ng bahay, pero huwag mong kunin ang aking datos sa negosyo. Presyo ng gusali para sa inyo. Miss Lee, hindi na namin papanoorin ang proyektong ito. Hindi mo ba sinabi na walang problema sa mga materyales? Gagamitin ko lang ulit ang dati kong datos. Yan ang tawag mong peke. Ngayon, ano ang gagawin natin? Nagtutulak pa rin ang bangko. Ginoo Lee, ang inyong utang sa mortgage ay tuloy-tuloy na overdue. Pakiusap, bayaran ang utang sa loob ng 3 araw. Kung hindi, sisimulan namin ang mga susunod na hakbang. Pwede bang humingi pa ng ilang araw na palugit? Mayroon kaming agad na makakakuha ng responsibilidad. Kaka-receive lang namin mula sa platform at sa proyekto ang kanilang feedback. May malubhang panganib sa inyong operasyon. Pakiusap, magmadaling mag-ipon ng pondo. Lolo Lee, ano ang ibig sabihin ng sinasabi nilang susunod na proseso? Tumahimik ka na. Kahit ang datos ay nilalabag nila, hindi ka lang basta nagpoprotekta sa sarili mo ngayon, kundi pati na rin sa iba. Kung ang peking proyektong ito ay makuha ng iba, ang mas malaking problema ay ang buong South Bay. Bukas ay opisyal nang ihaharap ang kwento sa buong nayon. Plano ng proyekto ng Nanwan. Katatapos lang dumating sa barangay hall ang mga tao mula sa Xiao Subang. Tinanong ko tungkol sa kalagayan ng gusali sa bahay ni Li Haishan. Yung gusali, mukhang magkakaroon ng problema. Laging kinukulit nila uli ang bangko. Ano ang gagawin natin talaga? Bukas na lang ako maghahanap ulit ng tao na utang. Anak, magpapalabas na naman tayo ng video. Sasabihin nilang pinipilit tayo ng bangko at ng kwento ng sabay. Akala mo hindi pa rin sapat ang gulo.
Ang pangalawa ay manghihiram muna sa akin ng 200,000. Kapag nakalampas na ang peak season, ibabalik ko agad sa iyo. Kapatid, hindi ako ayaw tumulong. Kailangan din ng pamilya ko ng tulong. Ongcheng, kahit 100,000 ay ayos na. Haisan, bakit ganyan ang gulo sa internet mo? Baka hindi na rin ito maibabalik kung ipahiram ko. Magmadali sa pag-aayos ng overdue sa mortgage. Ito ay paalala tungkol sa overdue na utang. Pakiusap, pakisign at tanggapin ito. Hindi talaga nilang kukunin ang bahay, di ba? Wala nang pera sa account. Tingnan ninyo, dito lang kami nagkakaroon ng pansamantalang problema. Kailangang maghanap ng paraan upang maresolba ito sa mga susunod na araw. Naiintindihan namin ang inyong sitwasyon. Pero hindi pwedeng palaging ipagpaliban ang bagay na ito. Pakiusap, kumpirmahin agad. Ano ang ibig sabihin ng mabilis na pagkumpirma? Pakiusap, asikasuhin na agad. Ang mga tao mula sa bangko ni Yanjay ay pumunta sa bahay ni Lee. Nakautang ang bahay sa mortgage. Kung ang gusali na iyon ay tunay na mapupunta sa proseso ng pag-aalis, ang kwento ay magpupokus. Kung talaga umabot na tayo sa ganitong punto, kailangan pa rin sundin ang tamang proseso. Huwag nating ipakita na ginagamit natin ang kaguluhan para kumilos. Naiintindihan ko. Kaya kailangan lang sumunod sa pampublikong proseso kapag nakikipag-ugnayan. Noong una, ginamit nila ang gusaling iyon para i-pressure ako. Ngayon ay nasira na rin ang kanilang sariling gusali. Hindi rin masama ang kalagayan ng kapatid mo. Sabi niya kamakailan lang daw siyang nakakuha. Lahat sila tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa iba. Ngayon ay nakalock na lahat. Pero sino sa tingin nila na malapit nang yumaman ang tindahan? Malugod na tinatanggap kayo. Anong ginagawa ninyo? Ginoong Lee Haishan, ang iyong utang sa mortgage ay nasa proseso na ng pagpapatupad. Sinunod namin ang mga patakaran sa pag-aari na ito. Magkakaroon ng pansamantalang kontrol. Ito ang aming gusali. Pakisuyo, makipagtulungan po kayo. Ito ang bahay ko. Nakasulat dito ang pangalan ko talaga. Ngayon ay naproseso na ayon sa proseso. Huwag niyong hayaan na maapektuhan ang aming trabaho. Ay, nakasulat na si Chen ng isang note. Hindi ba sinabi noon na babalik ang puhunan sa isang peak season? Anong tinitingnan mo? Sa huli ay makukuha rin namin ito balik. Bumalik sa lumang bahay. Yung sirang bahay, kapag umulan, tumutulo pa ang bubungan. Siguradong tinitingnan lang niya ang nakakatawa. Hanggang ngayon ay nagkakamali ka pa rin sa iba. Bakit naipagbili ang aming gusali? Pa, pwede ba kaming humiling na iurong ang auction? Kunin ang pera para matigil ang auction. Ang gusali sa dulo ng baryo ay kasalukuyang nasa proseso ng judicial auction. Malinaw ang ugnayan ng pag-aari at utang. Pwedeng makilahok. Lahat ng proseso ay malinaw sa pampublikong paraan. Kung makuha natin ang gusaling ito, sentro ng pagtanggap sa dulo ng nayon, lugar ng tirahan ng komite ng nayon, pwede nang ikonekta ang linya ng pagkain sa tabing dagat. Anong palagay mo? Mahalaga ang lokasyon ng gusaling iyon. Pero kung papalitan lang ang pangalan, Kung walang kabuluhan, anong gusto mong gawin? gumawa ng sentrong pagtanggap, gumawa rin ng model na bahay. Pagpasok ng mga bisita sa nayon, alam kung paano tahakin ang buong South Bay. Anong ginagawa ninyo? Hindi pa nabebenta ang gusaling ito. Gino Lee, kami ay nagsasagawa lamang ng pagbabawal sa pangingisda batay sa pampublikong impormasyon ng pagbebenta. Ano ang ipinagbabawal na pangingisda? Ito ang aming bahay. Sabi niyo lang tingnan, basta't tingnan niyo. Suyan, sa wakas nakuha mo na ang araw na ito. Hindi ko inaasahan ang araw na ito. Kayo mismo ang nagsara ng pinto.
Muling pinili mong paliitin ang daan mo. Xiao Su, sa tingin mo ba hindi masyadong bastos ang mga sinasabi mo ngayon? Li Haisan, sinasabi ko ang katotohanan. May tao bang tutulong kay Old Li na itulak ang bangka at tumahimik na lang tayo? Tatay, baka kailangan nating maghanap pa ulit ng tao para magdagdag ng bahay. Akala mo hindi pa sapat ang problema. Wala nang bahay namin. Huwag nang tumawag pa. Matapos ang proseso, ang lumang gusali ay para sa kwento. Sa wakas natapos na. Gusto kong ikaw ang responsable sa gusaling iyon, hindi ang mga nangungupahan. Siya ang kasosyo sa operasyon ng proyekto sa Hainan Bay. Sigurado ka ba? Naniniwala ako na mas nakakaintindi ka nito kaysa kanino man. Kung gagawin, dapat gawing mukha ito ng South-Bay. Tapos na ang mga papeles. Sasamahan kita sa pagpunta para tingnan. Ate yan, talagang nakabalik na tayo. Hindi ito ang unang gusali ngayon. Gagawin nating unang destinasyon ang paanan ng nayon sa South-Bay. Dati ay limitado lang sa pagtanggap ng mga dumadaan. Paano mo gustong baguhin ito? Hinati na ang kalahati ng resepsyon. Gawin mong ruta ng Nanwan ang lugar ng pagtanggap. Ipinalabas na ang lahat ng larawan ng breakfast, coconut, travel shoot, fishing, sunset. Dito mismo nagkamali si Li Qianqian noong una. Kaya kailangan itong gawin muli. Kailangan nating sundin ang bagong pamantayan ngayon. Ligtas na ang pagtapon ng tubig. Sasabihin muli ang kalidad ng tubig. Lugar na nasira at winasak. Hindi ibig sabihin na hindi pwedeng magsimula muli. Wala nang mga gusali, bakit ka pa nagpipinta? Hindi sila makakaasa na magiging madali ito. Gusto kong i-report ang gusali sa dulo ng nayon na iligal na binago. Ang kwento at ang paglabag ni Suyan sa konstruksyon. Pwede ba ito? Tama ang pag-imbestiga. Kapag may nalaman na isang issue, titigil na ang proyekto niya. Ang kasaysayan ng problemang ito ng gusali. Bago kami mag-bid, nagsagawa na kami ng inspeksyon. Plano ng pagwawasto at gastos. Lahat ay nakalista na sa record ng konstruksyon. Sa ngayon, mukhang kumpleto na ang mga materyales. Paano magiging kumpleto iyon? Maraming problema na ang building na ito noon. Tunay na may problema ang kasaysayan ng pagbabago ng lumang gusali. Ginoong Li Haishan, matagal nang ginawang guest room ang lumang gusali sa itaas. Nagawa mo na bang magparehistro? Li Haisan, noong mga panahong iyon, pinagawa mo ang bubong ng bahay nyo bilang isang silid tulugan. Hindi pa rin naayos ang mga papeles. Hindi ba't si Suyuan ang inimbestigahan? Paano namin nalaman tungkol sa amin? Ang inireport mo ay tungkol sa gusaling ito. Sige, simulan natin sa simula. Ang lumang nayon sa Nanwan ay hindi mo pwedeng sabihin kung ano man ang gusto mo. Paano mo masasabi iyon? Gusto nitong ipasa ang kaso sa iba. Kailangan ding malinaw na ipaliwanag ang batayan. Dumadami ang mga turista. Kung saan magpapara ang sasakyan, paano niya paghahatsyan kung sino ang mauuna at sino ang mauuna? Huwag magparada sa labas at huwag harangan ang pasukan ng nayon. Ang mga turista ay tinanggap ni Bo at pumasok sa baryo. Doon sa dulo ng nayon, tumanggap ng mga bisita. Sanggunian ng nayon ang nangangalaga sa pagtutuluyan ng mga turista. Dumating sa baybayin para sa karanasan ng mga turista. Ang tindahan ay hindi sumusunod sa malupit na patakaran sa pagluluto sa tubig, kundi ay ayon sa serbisyo at ruta ng daloy ng mga bisita. Hindi pwedeng pasukin ang lugar kapag tumataas ang tide. Kailangan itong isulat sa paalala sa kaligtasan. Pagkatapos ay adjust ang ruta ng mga turista ayon sa oras ng daluyong. Ginogu at Boss Su ay talagang maingat sa kanilang trabaho.
Sa huli, ang mga detalyeng ito ay magiging magandang reputasyon. Unahin munang uminom siya ng tubig, Jihen. Kailangan ko pang ayusin muli bukas ang punto ng koneksyon. Maganda ang tunog ng pangalang ito. Ang gihay ay para bumalik ang mga bisita. Ang nanwan ay para mapanatili ang alaala ng buong nayon. Noong una, ang gusto ko lang ay mapaganda ang isang gusali. Ngayon nais kong maalala ng mga turista ang buong South Bay. Maligayang pagdating sa Gihay Nanshan. Maaaring pumunta muna sa reception center para kunin ang mapa ng ruta. Sandali lang po kayo. Malapit na, matatapos na rin. Noon ay hindi makabenta ng maraming niyog sa isang araw. Ngayon araw-araw akong abala hanggang sa sumakit ang mga kamay ko. Mag-ingat kayo sa pagtanggap ng dagat kapag nagsusurfing. Tunay ngang hindi ako nagkamali sa pagpili ng tao. Bigla ang tumaas ang kasikatan ng mga tao sa lumang nayon ng Nanwan. Dati rin sa atin ang gusaling ito. Bakit hindi pa rin naging ganito? Maganda talaga ang serbisyo dito. Mas maaasahan ito kaysa sa mga sikat na online na tindahan. Nakalista na ang mga proyekto ng kultura at turismo na modelo sa lungsod. Nabilang ang Gihay Nanbay. Ang susunod na hakbang ay makikipagtulungan ang kwento sa baryo. Inisyal ang plano para sa paglikha ng mataas na antas na pasyalan. Mukhang malapit na siya na makapasok sa Limaji. Ito ay simula pa lamang. Ngayon, kailangan nating gawin ito ng paunti-unti. May kailangan si Uncle Lee. Ako si Xiao Su. Gusto kong mag-apply para sa isang stall. Si Sister Yan at ang iba pa ay ganoon ang trato sa iyo noon. Pwede nang isumite ang form. Sundan na lang ang proseso. Noon ay ganito ang trato ko sa'yo. Baka pang tanggapin mo pa rin ang aplikasyon ko. Ang tinatanggap ko ay aplikasyon. Hindi ito tungkol sa pakikisama. Kumpletuhin ang mga kailangang dokumento. Kailangan ding maghintay sa tamang pagkakasunod-sunod. Tatay, talagang susuko ka sa walang makeup na mukha. Ako'y nakikibukod dahil alam kong nagkamali ako. Kung hindi ka pa rin tatanggap, magkakamali pa rin sa bandang huli. Ngayon ay inaanyayahan natin si Suyan mula sa Hinanbay na maging pangunahing tagapagsalita. 5年前， Hiniram ko lang ang isang bahay sa dulo ng nayon. Lumaong gusali na walang gustong tumanggap. Sa huli, naintindihan ko na. Ang mga bisita ay magtatanda ng isang lugar. Hindi lang dahil maganda ang kwarto. Ito ay isang mangkok ng almusal. Isang maliit na daan. Isang paglubog ng araw na may nakakaalala na hindi ka kumakain ng sibuyas. May mga nagsasabi rin sa'yo na huwag kang bababa kapag tumataas ang tide sa baybayin. Ang Hainan Bay ay hindi lang sa akin ang pag-aari. Ito ang lugar kung saan tayo nagsasama-sama at umupo ng magkasama. Ngayon, pakiusap, magsama si Su ang Pangulo at si Gu sa harap. Pangalanan ang Bay of Hainan. Magkakaroon. Mula ngayon, may kasama kang matutulog. Narinig ko na dati dito malapit ng magka-issue. Maswerte na ngayon si Boss Su ang namamahala. Kian. Akala namin noon na sapat na ang pagkakaroon ng gusali. Ngayon ay nakikita mo na, di ba? Kung tanging gusali lang ang meron ka, hindi mo mapapanatili ang negosyo. Maaaring palitan ang may-ari ng gusali. Ang mga customer ay hindi kailanman nakikilala ang titulo ng ari-arian. Kundi ito talaga, may tao bang tunay na nag-aalala sa kanila.